Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamalangin ko at ibinahagi sa kanila ng Ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayo ng pain. Taglay ang buong niyang kayamanan at doon inustay na lahat sa tiwastong pamumuhay. Nang malustayan niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon at nagdalita siya. Kaya namasukan siya sa isang mamamayan ng lupain iyon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginagawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng Ama ay sa baboy na pagkaluti ko. Ang Ama ay sa sino nagsasalat ko sa Diyos at sa inyo. Ibilang na lamang inyo ang isa sa inyong mga alila at tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayong may natanawan siya ng ama at ito'y lapit na nahabag sa kanya. Kaya't matakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na po ako dapat na tawagin inyong anak. Ngunit, tinawag ang Ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin niyo dito ang pinahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ang singsing at panyapa. Kunin ang pinatabang luya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sa namataya ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit sumuhay, at sila'y nagsaya. Nasa bukid doon ang anak ng panganay. Umuwi siya at ang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapakain ng inyong ama ang pinatabang luya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya lumabas sa kanyang ama at inamuha mo siya. Ngunit sinabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit binisay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng ating mga kahinan. Subalit, nang dumating na ang inyong tumusay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay na ninyo ang pinatamang luya. Sumagot ng ama, anak, bakit kitang kapili? Ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Ngunit dapat tayo magsaya at pagkat sapagkat namatay na ang kapatid mo. Ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumbungan. Kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid ng Kristo. Siguro po tataka po kayo na nakasuko kayo ng P-Ladera. Kasi ang ika-apat po na Sunday po ng Quaresma ay intended po or ang tawag dito po ay Ligtaris. Ang ibig po ay masaya, magala. Yung kanilang communion song. Doon mo talaga makikita yung message ng ating gospel. No? Di ba? Ang ganda ng sabi na Panginoon, narinig
narito ka, gumagabay sa akin. Puso ko ay wagas at hindi ko na pinalize. Walang makakapantay sa ama mong nagay. O Panginoon, buhay-buhay nilalay. Magandang oras. Sa kabila ng aking paligid mo, sa kabila di ba ganda? Ganda lang, di ba? Ganda ng mensahe. This is the very message ng gospel po natin ngayon. Inilarawan po ang ating Panginoon bilang sa mabait, maawain, at mapagpatawad ng Ama. Amen? Yan ang gusto ipakita ni Jesus sa atin. Yan ang gusto natin introduce sa ating lahat. Sa pamamagitan po ng pagpapalay ng isang bunso, na kahit anong ginawa ng bunso, nilustay ang lahat ng kapirahan ng kayamanan. Nagpakasama, pero later on, na-realize niya na masama yung ginawa niya. Bumalik sa tatay. Ano ginawa ng tatay? Malayo pa yung anak. Ako siya sinalubong, hinagkan ng kanyang tatay. Alam niyo mga kapatid, in the Jewish patriarchal society, the head of the family does not run to meet anybody. That would be highly disgraceful. It's a big no-no. Kapag ang isang Jewish father would do that, hindi ang ama ang patakbong lumalapit sa anak. Dapat ang anak ang lumalapit sa ama. But never a Jewish father. Yan kasi yung kanilang tradisyon. Kasi inaalagaan nila yung estado ng isang tao sa society. Pero sa maraming kagalakan, nakalimut ang tatay sa kanyang estado. At ang anak nag-ready ng kanyang sasabihin, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Hindi po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang naman ninyo ako sa isa sa inyong mga alila. Pero hindi po pinakinggan ng tatay. Anong ginawa ng tatay? Ibinali ang dignidad ng anak sa family. Sa pamamagitan ng pagbibigay po ng damit na sumisimbolo po ng dignity, singsing na sumisimbolo po ng authority, sandal na sumisimbolo po ng kalagayan. Hindi lang yan, nakatay pa siya ng lahat ng bata. Ipinakita kung gaano kalaki ang kanyang kagalakan, ang kanyang kasiyahan sa pagbabalik ng kanyang anak. Mga kapatid, as I said, itong ama sa alimughang anak, ang larawan ng Diyos na gustong ipakilala sa atin ni Jesus. Ang Diyos na isang maawaing ama na nagmamahal sa ating lahat, na sa kabila ng pagkakamali, ulat ng ama ng alimughang anak, ang Diyos ay punong-puno ng pasensya, punong-puno ng pagtsatsaga sa pag-aantay sa pagbabalik ng kanyang anak na nagkakasala. Tapos, patakbo siya sa lubungin tayo, natutuwa siya at magpapiyesta pa pag tayo ay bumalik sa kanya. Pero, kung balikan po natin yung character, yung panganay na anak, yung nakakatang anak, hindi po siya sa ginawa ng anak na sa kanyang kapatid na gusto. Ang gusto niya ay
ba, minsan, ganyan-ganyan tayo. Minsan, ganito rin ang ating nararamdaman. At yung mga kapatid, mauunawaan natin ang elder brother. Siya po ay may pagka-self-righteous. Ipinagpapalaki niya na hindi siya kailanman nakasala. Siya ay isang tapat na sa kanyang ama. At naniniwala siya na siya ay kapatapat na bigyan ng gantimpala at purihin kung ano siya. Parang feeling niya siya yung pinaka-model. Feeling niya siya yung pinaka-ehemplo ng isang mabuting anak. Ngunit ang totoo po mga kapatid, ang babae na anak, walang puso, walang taba, walang pagmamahal. Hindi siya masaya na bumalik ang kanyang kapatid. Sinabi niya sa kanyang ama, pinanigiwan ko kayo sa loob maraming taon at kailangan kayo sa naman. Ngunit hindi minsan, hindi niyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aming mga kaibigan. Mga kapatid, pag-uunawaan natin sa mga saga mismo ng panganay na anak na ang pagtrabaho niya sa kanyang ama ay hindi siya pinatuloy, hindi sa hindi ang inahan. Hindi dahil sa pag-ibig. Tulad ng panganay na anak, ang pagay sa iyo po ay mapataas at hindi marunong magpatawad. At mas gugustuhin pa nila na magdusa ang pagkasalanan kaysa ilitas ng Diyos. Kaya ano po mga kapatid, let's ourselves. Ilang beses ba na tayo ay itong panganay na magpatawad. Baka mamaya, 30 years yung titim mong galing sa kapatid mo, andyan pa rin yan. Bahala tayo. No, diba? Bahala kayo walang sugal. Akin kayo sa puso. Minsan, nagiging proud tayo sa ating katuwiran. At minsan, napakalang sa atin ang makita, ang magkakamali ng mga. Minsan, mabilis tayong lumusga. At magpunta na yung problema. Kailangan po natin tutunan ang puso natin ang masakit. Di ba sabi ni Jesus, be merciful like your Father in heaven is merciful. Alam nyo na church itong story po yung kasi siguro meron po isang katekista nagturo po sa kanya for few weeks. Kawawa. Teacher, ang pinakakawawa po sa lahat ang bata. Kasi po, inaayos dyan. At yung kapatid, hindi bata ang kataawa, kundi ang paringan. Bakit? Ito ay dahil nananatili sa bahay, nananatili sa mapagkikit ng galit kahit sa sarili niyang kapatid. Kaya kayo, may galit pa kayo dito, tawawa kayo. That is why kami, ngayong panahon mo ng Oresma, inaaliyahan tayo ng simbahan, nagdaraan ang puso na sa pamamagitan po ng pagtalikod sa ating masasamang gawain at pagpapalaki sa Diyos. Let us be grateful, my dear friends.
He covers one eye so as not to see the ugly parts of us. And let us be grateful because God look at us. He covers one eye so as not to see the ugly part of us. Let us pray not to come in our stand. Let us pray always to have eyes that see the best in people. A heart that forgives the worst. A mind that forgets that. And a soul that never loses faith in God. Amen. Basta tayo po ng lahat at ating pananampalataya. So ngayon sa iyo po lahat, sumasampalataya ako. Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa na lang ang tatlo. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatao siya ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpasya ni Poncio Pilato, ipinamos sa krus na patay tinigil, nanaw sa kinaroon ng mga iba, na ng araw na pag-inulit, umakyat sa langit, nalulog sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tumuon mo ang ito, at hukok sa buhay at nagpaparay ako. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa pagkakas ang iyong pag-ibig sa kanya. Oras kami sa iyong pagkalingan pagkamaaway at pagkamalaki. Mo kami. Maging buhay at tandanawa ang lahat ng kasal ng simbahan ng pag-ibig at pagkatawad mo, Ama, dahil na sa taong tumanibok at nagbudas sa tayo. Manalangin tayo. Sumikap nawa ang mga kawali ng pamahalaan at naglilihi ang kapayapaan, ang kalikasan, at pagtanggol ang karapatang pantao. Manalangin tayo. Magitaan nawa ang pag-ibig ng Diyos ang kataan, lalo na sa kanilang pamilya, mga kaibigan, at mga tao nakararas sa maliliit at katusan. Manalangin tayo. Gawin nawa ng bawat isa ang social media upang paglabanan ang kultura ng pagkakaisa at katotohanan at labanan ang kultura ng galing at kasinungalingan. Manalangin tayo. Pagkakawa ng mga pinamahal namin kumanaw ang kayapaang walang hanggan sa yakap ng Panginoon. Manalangin tayo. Sa dakilang kaibigan, ating panalangin ang ipagpapakayangan ng ating pamayanan at ng ating pasaling kaibigan. Manalangin tayo. All this we ask that Christ is our Para po sa may hawak ng dapat
Kami ngayon ay masayang sa pag-alay. Kada kayo pagkadala ang aming mga inangan. Ang pagtitiwan ay ito ng pananampalataya lamang. At may ito gawa ito para sa iwasan ng tanan. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Sa Espiritu Santo. Ang sa walang hanggan. So may iyo ang Panginoon. At sa Itas Diyos ang iyong puso at inawaran niya ang kalis. Bulan pinasalamatan. Bigyan mo niya ang kalis na mga alagaan at sinabi, pagkakit mo lahat ito at ito ang kalis ng aking dugo. Narmawag ko lahat ng alagaan at aking mong ibubuhos para sa iyo. At sa pagpapatawag ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pagkakit sa aking. Ginagawa namin yung pag-aaral sa pagkamatay at muling pag-abuhay ng inyong kaya naamin na sa iyo ang tinapay na nagbibigay mo at nagkakalis na nagkakaroon ng kagalasan. Kaya nagpapasalamat ka iyong hirapan na tumayo sa Panginoon sa iyo. Isasama namin kami masara sa pagkamatugol ni Kristo. Ano mo Diyos sa isa sa pamamagitan ng Espiritu Santo at
kay isa ng mga Birheng Maria, ina ng Diyos, kay isa ng mga apostol, ang lahat ng mga banal, na namuhay din sa iglesia, nagkatutubod sa iyo. May pagkakataon kung isinaralan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon, Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng karangalan at papuri ay sa iyo sa pangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalan ka. Sa pinag-utos at ulo ni Jesus na Panginoon ng Diyos ay pangalain ng lakas doon. At tayo lahat. Sa lahat ng pasma, ang nauman na kamayapaan na araw-araw, ay nasa karanagan at tinaya sa lahat ng pamamayan. Sa lahat ng pamamayan, ang ilang araw ng pamamayan ng tagapagligtas namin sa Yeso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapayapaan magpakailanman. Amen. Panginoon Yeso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kamayapaan ay iwan sa iyo, at ang ikapagpapalagay ibigay ko sa iyo. Tungkulin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasal. Pagkaloob mo ay kamayapaan at pagkakasal ayon sa iyong kalooban. Kasama ni Espiritu Santo, magpasawalan tayo. Amen. Ang kamay mo ng Panginoon ay dahil sa mga
Panginoon si Kristo, ang nag-aalis sa mga kasalanan sa bulan, makakapagalihan sa kanyang bihig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na makapatuloy sa iyo. May isang salita mo lamang ay gagawin mo na ako. Pinapalagay pa sa iyo. Sa lahat po ng tatanggap ng banal na komunyon, nanatili po tayo sa ating mga buwan. Ang komunyon po ay gagawin pa rin. May mga actions po na gagawin sa iyo. Salamat.
Announcement. Una, magkakaroon po tayo ng second collection. Ito po ay para sa proyekto ng Kapitay. Maraming salamat sa inyong generosity. Ngayong Tuesday, April 1, tayo ay magsimba dahil magkakaroon tayo ng Mass with Father Jason sa ganang alas 7 ng umaga. Wala sa amin mo, kaya tayo ay magsimba. Kinakayahan din po mula sa ating first Friday Mass, April 4. Meron po tayong sa Bacolod House at susunod na ating regular masses. Dahil tayo ang 2025 ay Jubilee year, ang available na po ang ating English passport sa Naglalagay po ang sa passport ang mga churches na pwede niyong bisitahin sa election sa huli. Passport ito. Mabibili ang passport sa labas ng simbahan o sa ating sali ang kailangan na gusto mong mag-iilang sa loob kaya 9 years old to 15 years old, magparisalamat po sa ating inaanyayahan po ang lahat sa iyo. Kasama po ang pagdalo sa administration sa April 24 to May 11, 2025. Ang chaplain po ay at pangpili. Patuloy tayong magsindi ng kanila sa labas ng simbahan para sa iyong mga pamilya at isipin tayo ng aming parish Lord para sa iyong mga pangailangan. Ugaliin natin ang Thanksgiving Mass para sa mga blessings sa ating lahat. Maraming salamat. Ang mga final blessing at ang passport na po pinagdata po sa iyo. So, yung rin mga tayo. Pwede yung pamilya po, this coming Thursday, ay ang muna ng pamilya na tawag yan mag-visita iglesia para so, at the same time, pwede para maitayo po sila sa mga ng healthcare. Mura ng 200 pesos. Okay? So maraming salamat po sa inyo in advance. Inatalawan po ang lahat ng tao na isip sa dating na ito. Sa aming kaloob, upang Diyos na inyong itinanong ay lagi kami sa isip. Ang tao ay narotas na maging sa pagpapalala sa Kristo. Sa Espiritu Santo, magpasok na tagay. So, yung at magpalagay ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos po ang mananabisa ng Espiritu Santo ang Kristo. Salamat sa Diyos. Bless po sa atin. Bless po. Bless po. Bless po. God bless po sa atin. Bless po. God bless.
Ariel, may was